magandang gabi po sa ating lahat. Narito na po si Len para sa ating 47th day ng ating sharing ng devotion video. And thanks God, it's Friday at pahinga na po ng inyong lingkod kaya makakapag-devotion na po tayo. So, bago po ang lahat, huwag kakalimutan lagi ang manalangin upang magpasalamat sa Diyos para sa isang buong araw na ipinagkaloob sa amin. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli nagpapasalamat po kami, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa lahat ng mga biyaya, Panginoon, sa buhay, kalakasan, Panginoon, trabaho, at maayos na pangangatawan, Panginoon, upang magawa namin ang aming mga ginawa ngayong buong araw na ito, Panginoon, at dalangin po namin, Panginoon, at dinedeclare namin, Panginoon, bibigyan niyo pa kami ng panibagong buhay at panibagong araw bukas, Panginoon, upang harapin ang lahat ng aming mga dapat harapin, Panginoon, ang mga kasagutan sa aming mga dalangin, Panginoon, ang pagpapala, Panginoon, na nagmumula sa inyo unang higit ang buhay at hininga, Panginoon, na maaari naming magamit, Panginoon, upang mapalagana pa inyong gawain dito sa mundo, Panginoon. At dalangin po namin, Panginoon, lagi at nagpapasalamat kami, Panginoon, sa mga hindi man namin nababanggit na mga pagpapala at biyaya, Panginoon, na nagmumula sa inyo, Panginoon. At sa aming gagawing pag-aral ngayon at pagbubulay-bulay ng inyong salita, Panginoon, alam po namin na ipinagkaloob niyo na ang karunungan na nagmumula sa inyo at sa banal na Espiritu upang maipaliwanag ng maayos, maintindihan, tumimo sa puso at isip ng mga makakapakinig ang bawat mga aral na ating pinag-aaralan ngayon, Panginoon. At dalangin po namin, Panginoon, na ito ay laging magpatuloy, Panginoon, at lagi naming magawa, Panginoon. And i-bless mo po ng siksik, liglig at umaapaw, Panginoon, ng mga taong nababago ang buhay, Panginoon. Nai-inspire, Panginoon, dahil sa pagbabahagi natin ng salita ng Diyos, Panginoon. At nawa ay mahikayat sila, Panginoon, na magkaroon din ng pag-aaral mismo personally, Panginoon, na inyong mga salita sa kanilang mga kwarto, sa kanilang mga trabaho, Panginoon, at kung saan man ang applicable or komportable sila na lugar, Panginoon. At nawa, Panginoon, ay kayo po ang laging maitaas, Panginoon, ang inyong kaluwalhatian at inyong karangalan ay sa inyo, Panginoon, at ang inyong lingkod lamang po ay isang hamak, Panginoon, na inyong lingkod, Panginoon, na ang nais ay maipahayag ang inyong mga salita sa mga tao, sa mga kakilala ko at kaibigan at mga makakilala pa, Panginoon, mga kapamilya, Panginoon, na wala pang lubos na pagkakilala at pagtanggap sa inyong anak na si Jesus. Kayo po nawa ang maluwalhati, Panginoon, at mapapurihan, Panginoon, at ibaba niyo po ako sa pinakamababa, Panginoon, upang tungtungan ng inyong kaluwalhatian at ng inyong paa na napakabuti at napakamapagmahal sa amin, Panginoon. Muli, binabalik po namin na lahat ng papuri at pasasalamat sa tanging pangalan ng inyong bugtong na anak na si Jesus. Amen. So, babasahin ko lang po sa Lucas 18:10. May dalawang lalaking pumasok sa templo upang manalangin. Ang isa ay Pariseo at ang isa ay maniningil ng buwis. Message, sinasabi na may dalawa daw na lalaking pumasok sa templo para manalangin. Ang isa daw ay Pariseo at ang isa naman ay maniningil ng buwis. Application, ang mga tao noon na malapit sa Jerusalem ay pumupunta sa templo para manalangin o mag-alay para sa mga kasalanan. At gaya sa mga naunang mga talinhaga, ay laging mayroong dalawang tao na pinag-uusapan gaya dito na isang Pariseo at maniningil ng buwis. Dahil noong panahon na iyon, ang mga Pariseo ay kilalang mga relihiyoso at malakas ang impluwensya sa isang lugar, lalo na sa Jerusalem. Samantala, ang mga maniningil ng buwis naman ay tinuturing na mga masasama at makasalanan dahil sa mga may tubo ito sa kanilang sinisingil o dinadaya ang mga tao para kumita. Subalit mapapansin natin dito na mas kalulugdan ng Diyos ang maniningil ng buwis na ito. So, purihin ang pagkabasa ng salita ng Diyos. So, dahil syempre, napakinggan na rin natin ang mga preaching na ito sa mga ibang mga preacher pa. And syempre, hinihimay-himay natin na bawat araw ay isang memory verse lamang ang ating pag-uusapan. So, dito yun, makikita nyo na naman kagaya sa mga nagiging example sa mga parable or mga parabola kasi mahilig ang ating Panginoong Yesus sa mga talinhaga.
para makikita kung sino yung lubos na makakaintindi nung lalim ng pagkaintindi sa kanyang mga ginawang example. So, yun na nga. Pinag-differentiate ng isa, Pariseo ay kilala bilang mga religyoso. Yan sa mga panahon natin yung lagi mga sumisimba, babad sa simbahan, nagsisilbi sa simbahan, and kumbaga ay sikat na or kilala na yun talaga yung trademark nila, 'di ba? So, ang isa naman ay ang maniningil ng buwis. Ayan, or yung mga naniningil na kung saan, halimbawa, ang kanilang mga amo or mga boss ay may mga pautang, 'di ba? Syempre, may tubo yun. So, ang gagawin ng mga naniningil ng buwis ay sisingilin nila yung may mga pagkakautang o kailangan magbayad ng buwis at may tubo yun nakasama. Minsan, may iba, pag nandadaya, di ba malamang dinadagdagan pa nila. Halimbawa, 10% yung tubo ng kanilang amo, ginagawa nilang 15 or 20% para sa kanila yung ibang porsyento, di ba? So, dito makikita nyo, pag tagal-tagal, na kung saan mas kalulugdan ng Diyos ang maniningil ng buwis kaysa sa relihiyosong Pariseo. So, dito nga makikita natin yung kung sino sa kanila ang mapagpakumbaba or humble at sino yung mayabang or arrogante at ma-pride. So, sa buhay natin, ayan, tayo lang naman syempre at ang Diyos ang makakapag-usap at makakaalam nito na sa ating sarili, anilasahin natin kung halimbawa, ako ba yung kagaya ng Pariseo na mayabang o ako ba yung kagaya ng maniningil ng buwis na aminado sa aking sarili na ako ay makasalanan. Kaya kung tutuusin ay nakakahiya na lumapit sa Diyos dahil alam mong kumbaga ay marumi ka at makasalanan, di ba? Pero sabi nga, kapag lumapit tayo sa Diyos, magpalinis tayo sa dugo ng ating Panginoong Yesus at tanggapin siya bilang Diyos at tagapagligtas at magiging justified ka at kumbaga ay mapapawalang sala ka sa iyong mga kasalanan. Pero wag din po natin gagawing biro na parang syempre yung iba isipin na ay ganun lang pala kadali. Kumbaga kapag tinanggap ko pala si Jesus bilang Diyos at tagapagligtas. So halimbawa, pumunta ka dito sa isang religion na yon, or halimbawa sa pag-sharing natin na to, tinanggap mo ang ating Panginoong Yesus bilang Diyos at tagapagligtas, pinagdasal mo yung sinner's prayer na kung saan tinatanggap mo ang ating Panginoong Yesus bilang Diyos at tagapagligtas. Tapos ang gagawin mo kapag napunta ka rin ulit sa iba pang religion, magpapdadasal ka na naman nung sinner's prayer at tatanggapin mo naman ang ating Panginoong Yesus bilang Diyos at tagapagligtas. So, ang ginagawa mo, parang nangongolekta ka lang ng sinner's prayer. Pero yan kasi, kahit one time mo lang siyang ginawa, pero sa sarili mo is talagang pinagsisisihan mo ang iyong mga kasalanan and you have a covenant. Meron na kayo kumbagang usapan or ugnayan ng Diyos na kung saan ay wala sa dati mong pagkatao na halimbawa sobrang sama, 'di ba? Yun nga sinasabi ko, hindi naman siya instant na dahil tinanggap ko na ating Panginoong Yesus bilang Diyos at tagapagligtas, mabuti na agad ako, 'di ba? Sobrang ang linis ko na, mabuti ako. Pero kahit nagagawa pa man natin yung ating mga kasalanan na malamang sinasadya natin or naturally na-develop siya bilang isang individual tayo. Kasi syempre, di ba, iba-iba tayo ng kultura, iba-iba tayo ng pamilyang kinalakihan, mga kaibigan na nakilala or nakasama, di ba? Syempre, noong bata pa tayo or baby pa tayo, is wala pa talaga tayong alam na gawing kasalanan dahil syempre bata pa tayo, baby pa tayo, di ba? Pero pag yung nag-moment na tayo, nag-teenager na, may sarili ka ng pag-iisip hanggang sa naging middle age or tasaya na kung anong edad na yung naaabot mo, di ba? Syempre, meron kasing mga habit or mga gawain at pag-uugali na na-develop sa atin. Kung halimbawa, ito na lang, gagawin ko na lang example. Halimbawa, noong sa pagiging teenager mo ay nakakuha ka ng mga bisyo like paninigarilyo, pagsusugal, paggamit ng bawal na gamot, pagkakating classes, yung as in lahat ng kasamaan, di ba? And
yung the moment na na-realize mo na ay ang sasama pala nung ginawa ko, or hindi natin masasabi kung halimbawa anong moment mo tinanggap ang ating Panginoong Yesus bilang Diyos at tagapagligtas, 'di ba? And syempre hindi siya automatically na hindi mo na magagawa yung mga nakasanayan, kasi kumbaga tinatawag ka pa rin ng laman mo, 'di ba? Na kung saan ay dati mo na tong dati mo na tong nakahiligan, 'di ba? Syempre sasabihin ng iba na pwede kang husga na iba na, oh, di ba, akala ko tinanggap ko na si Jesus bilang Diyos at tagapagligtas. Bakit naninigarilyo ka pa rin, di ba? Syempre, itong tao naman na tinanggap ang ating Panginoong Jesus bilang Diyos at tagapagligtas, para sa kanya, cycle pa yun. Yung kumbaga, as times goes by, na mas lumalalim ang pagkakakilala niya sa ating Panginoong Diyos, is mas marirealize niya na mali pala na sinisira natin ang ating katawan, kasi ang ating katawan ang templo ng ating Diyos, 'di ba? Kumbaga dapat ang mga ginagawa nito ay nakakabuti, hindi lang para sa ating physical na katawan at sa ating kalusugan, dahil doon natin mapapakita na mahal natin ang Diyos at mahal natin ang kapwa. Kung ang ating sariling kalusugan, ang ating sariling katawan ay ating pinangangalagaan, dahil dito nasa loob nito ang espiritu na mula sa Diyos, 'di ba? Mahirap naman na tumatanda tayo na at mamamatay o mawawala dito sa mundo na parang wala lang. Kumbaga hindi mo nalaman kung ano ba yung mission mo or dapat gawin mo dito sa buhay, 'di ba? Or sa mundo, wala lang, kakain ka lang, matutulog, magtatrabaho or magnenegosyo, 'di ba? Tapos yun na ulit, cycle lang, araw-araw, ganun lang yung ginagawa mo, 'di ba? Pero kung lalagyan mo talaga siya ng time, kumbaga maglalaan ka talaga ng oras na kagaya nito, 'di ba? Kaya sinasuggest ko sa bawat isa sa atin, magkaroon tayo ng pansariling pag-aaral ng salita ng Diyos and prayer personally sa ating Diyos. Yung kahit hindi naririnig ng kahit sino, yung tayo lang at ang Diyos, tapos papakinggan mo kung paano mangungusap sa iyo ang Diyos. May iba't ibang paraan kasi ng pangungusap ang Diyos. May iba sa mga sitwasyon, sa mga tao, may iba may sa panaginip, 'di ba? May iba may talagang may mga senyales na magpapatunay na yung kanilang pag-usap or covenant ni Lord ay nangyayari sa pamamagitan ng mga signs and wonders, 'di ba? So hindi natin iba-iba kasi kung paano mangusap ang Diyos sa bawat isa sa atin. So I totally encourage everyone na yun, magkaroon tayo, ibigay natin yung ating oras, yung ating talento, ano man yung mga special na talento na meron tayo, meron at meron yan, kasi bawat isa sa atin ay binigyan ng Diyos na iba't ibang klase mga talento. Ang kailangan lang is ma-discover mo yun and i-develop mo, and syempre magamit mo para sa kaluwalhatian ng ating Diyos, diba? And yung iba ay binigyan ng Diyos ng treasure, or ibig sabihin kung ano yung paraan para kumita ka ng pera, paraan para ikaw ay magnegosyo, or paraan na kung saan paano mo mapapapurihan ang ating Panginoong Diyos at the same time sa pagtulong sa ating kapwa sa pamamagitan ng pagbibigay mo ng oras, pagbibigay mo ng talento, or pagbabahagi sa kanila. And kung ikaw ay may pera, kung ikaw ay may kayamanan, or kahit ano na pwede mo maitulong sa ating kapwa, basta i-dedicate mo yan para sa ating Panginoong Diyos at sa pagtulong sa ating kapwa. And syempre, lagi ko nang pinapaalala, wag nyo naman po ubusin lahat. Kumbaga, magtira din kayo ng para sa sarili nyo at para sa pamilya nyo. Kasi, para mapangalagaan nyo rin ang inyong kalusugan or ang inyong syempre, kailangan makakain din kayo. Kailangan makainom din kayo, or meron din kayong panggamot, or meron din kayong savings para in the long run, kung bigyan tayo ni Lord ng mahabang buhay, ay kung sakali tayo ay tumanda, sabi nga, konti lang yung moment natin ng pagiging bata at teenager, mas madami yung moment ng pagiging tumatanda tayo. Kaya 'di ba, importante rin na pinaghahandaan natin kung sakali man na tayo ay umabot sa pagiging matanda at pinagpala ng Diyos ng mas mahabang buhay. So, ayan, hanggang dito na lang po muna, at bukas meron po ulit tayo another sharing ng devotion na ito para itatakad ulit po natin ang topic na ito, at tayo po ay mag-close into prayer. At nawa ay meron po kayo talagang natututunan. Ayan, pwede po kayo mag-message, pwede rin po kayo mag-comment kung ano yung mga
nauunawaan ninyo sa bawat sharing natin ng devotion. And pwede din po kayo mag-share ng inyong mga comment. Ayan, kung halimbawa, meron din kayong sa palagay ninyo ay maidadagdag na idea sa ating pinag-uusapan na ito. But anyway, ayan, tayo po ay mag-close into prayer. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli, maraming salamat po, Panginoon, sa patuloy na pagtuturo sa amin, Panginoon, na mga aral na dapat naming matutunan, Panginoon, at mai-apply namin sa aming buhay, Panginoon, na kung saan, Panginoon, ay hindi lamang masusukat sa pagiging relihiyoso ang lahat, Panginoon, bagkus ay kung aaminin namin sa aming sarili, Panginoon, na kami ay hindi karapat-dapat, Panginoon, pero dahil sa inyong grasya at habag sa amin, Panginoon, ay nakatatayo kami, Panginoon, para magpahayag ng inyong salita, para maglingkod at maipakita sa aming kapwa, Panginoon, ang kabutihan, pag-ibig at pagpapatawad ninyo sa bawat isa, na kayo ay walang tinatanggihan, Panginoon, lahat ng mga kusang loob, Panginoon, at willing, Panginoon, na tanggapin ng inyong anak na si Jesus bilang Diyos at tagapagligtas, Panginoon, at matulungan na mabago ang kanilang buhay, Panginoon, mula sa kinasasadlakan nilang kasalanan, Panginoon, ay kayo lamang po ang makakagawa noon sa aming, Panginoon, at walang iba, Panginoon, sapagkat kung kami po ay sa sarili lamang namin ay hindi talaga namin kakayanin ang lahat, Panginoon, kaya kailangan po namin ng inyong gabay, Panginoon, grasya at habag para sa amin upang kami ay makatayo at maipahayag ito sa bawat isang tao, Panginoon. At dalangin po namin, Panginoon, ano man ang pinagdadaanan ng bawat mga kapatid namin ito na nakikinig, Panginoon, dito man ay sa financial, physical, emotional, at spiritual, Panginoon, at sa kanilang kalusugan, Panginoon, kayo po ang nakakabatid, Panginoon, at alam namin na ang bawat hinaing ng puso, bawat nakapagpapabigat ng puso at isip or nakakapagpa-worry sa bawat isa sa amin, Panginoon, ay nalalaman ninyo, Panginoon, at alam namin na kapag ito ay aming idinulog sa inyo, ito ay aming iniiyak sa inyo, Panginoon, at dinalangin, Panginoon, ay nakikita ninyo ang hangarin ng aming puso, Panginoon, na makatulong sa kapwa namin, Panginoon, at mas mapadami, Panginoon, ang mga taong kumikilala at tumatanggap sa inyong anak na si Jesus bilang Diyos at tagapagligtas, Panginoon. Kayong laging maghari sa bawat isa sa amin, Panginoon, at tulungan niyo po ang bawat isa na magkaroon ng kaliwanagan ng kaisipan, Panginoon, upang makaya din nila, Panginoon, na ipahayag ng walang takot at hindi nahihiya ang inyong mga salita at inyong ebanghelyo, upang mas marami ang maakay para sa buhay na walang hanggan. Muli, pinabalik po namin lahat ng papuri at pasasalamat sa tanging pangalan ng bugtong na anak na si Jesus. Amen. Good night po sa lahat and God bless. Bye!